Magandang araw mga Kai Soto fans. Ang init ng balita ngayon. Handa ng sagupain ng Gilas Pilipinas ang bagong anyong New Zealand Tall Blacks sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers. Bakit tila kabado ang New Zealand? May dahilan ba para mangamba sila? Aba, syempre. Pag-usapan natin kung bakit kayang-kaya ng Gilas sa pangunguna ni Kai Soto na gulatin ang Tall Blacks katulad ng ginawa nila sa Latvia noong Olympic qualifying tournament. So balikan natin ang kamangha-manghang tagumpay ng Gilas Pilipinas laban sa Latvia na nooy rank number 6. Sino ba ang nag-akala na kayang patumbahin ng Gilas Pilipinas ang isang powerhouse team sa kanilang sariling teritoryo? Sa laro na yon, ipinakita ng Gilas ang puso, grit at disiplina. Nagtagumpay sila sa pamamagitan ng balansing opensa, matibay na depensa at higit sa lahat, team chemistry. Ngayon, ang parehong Gilas squad na ito ay mas seasoned at motivated. At sa pagpasok nila sa qualifiers, dala nila ang momentum mula sa kanilang solidong mga panalo laban sa Hong Kong at Chinese Taipei. Ang 30 at 53-point victories na yon ay patuloy sa kanilang kakayahang dominahin ang kalaban. Kaya kung nagawa nila ito sa Latvia, hindi malayong mangyari ulit ito laban sa New Zealand. At pag-usapan naman natin si Kai Soto. Bakit siya ang magiging X-factor sa laban? Una, malaki ang improvement ng kanyang laro mula sa Japan B-League. Nag-average siya ng 12.1 points, 9.2 rebounds, and 1.3 blocks bawat laro. Bukod sa opensa, lumakas din ang kanyang depensa. Kaya't malaking tulong siya laban sa malalaking players na New Zealand. Pangalawa, hindi nag-iisa si Kai. Kasama niya ang mga elite players gaya ni Dwight Ramos, Calvin Oftana, at ang ultimate playmaker na si Scottie Thompson. Ang chemistry ng mga ito ay pabor sa Pilipinas. Si Scottie Thompson na kilala sa kanyang court vision ay laging nagdi-deliver ng mga perfect assists kay Kai. Kaya hindi malayong makita si Kai na magpakawala ng isang 30-point performance sa laban. Samantala ang New Zealand ay nasa ilalim ng bagong pamumunuan ni Jad Flavel, isang veterano ng kanilang 2002 World Cup squad. Bagamat bago ang kanilang sistema, ito rin ang magiging hamon para sa kanila. Sabi nga ni Coach Tim Cone, ang unang laro ng isang bagong team ay puno ng excitement pero maaaring kulang sa cohesion. Ang home court advantage ng Pilipinas sa harap ng passionate Filipino fans ay pwedeng magbigay ng psychological edge sa Gilas. Gayunpaman, hindi rin biro ang New Zealand. Bit-bit nila ang athleticism at size na may ilang bagong big men na higit 6'11". Pero dito pumapasok ang defensive prowess ni Kai Soto at AJ Edo na parehong consistent shot blockers sa Japan B-League. Sa bawat tira ng Tall Blacks, asahan na riyan ang Twin Towers ng Pilipinas para pigilan sila. Ang tagumpay ng Gilas ay hindi lang nakasalalay sa kanilang individual talent, kundi pati na rin sa strategy ni Coach Tim Cone at sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahang magdadala siya ng mga bagong tactical adjustments upang in-neutralize ang lakas ng New Zealand. Alam niya na ang Tall Blacks ay naghahanap ng mga butas sa kanilang depensa, kaya't magiging mahalaga ang quick adjustment sa laro. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang role ng Pinoy fans. Sa darating na laban sa Mall of Asia Arena, siguradong puno ito ng sigawan at suporta. Ang energy ng crowd ay pwedeng maging game changer. History tells us na ang home crowd ay nagbibigay ng dagdag na adrenaline at motivation sa mga players. Para kay Kai Soto at sa buong Gilas squad, bawat palakpak at sigaw ay siyang magtutulak sa kanila na maglaro ng mas mahusay. At sa panayam kay Coach Tim Cone, binigyan din niya ang hamon ng paghaharap ng Gilas Pilipinas sa isang new-look New Zealand squad na pinamumunuan na ngayon ni Coach Jad Flavel. At ayon kay Coach Tim Cone, I think this is their first game together as a group, na nagre-refer sa katotohanang ang Tall Blacks ay magsama-sama sa unang pagkakataon bilang isang team sa ilalim ng bagong sistema ni Coach Flavel. Bagamat bagong tugma ang kanilang lineup, hindi ito nangangahulugang mahirapan silang maglaro.
Sa katunayan, may mga pagkakataon na ang pagiging isang bagong kupunan ay may mga benepisyo rin, tulad ng mas mataas na energy levels at bagong sigla na dala ng bawat manlalaro. Ang ganitong setup na puno ng excitement at pagnanasa na magtagumpay ay maaring magbigay sa New Zealand ng isang natatanging advantage. Ngunit may kasamang mga panganib na maaring pagsamantahin ng Gilas Pilipinas. Pinagtutuunan ni Coach Tim Cone ang pagkapareho ng sitwasyon ng New Zealand sa kanilang sariling karanasan bilang isang bagong grupo. At ayon pa niya, I remember our first game when we played in Hong Kong. When we first got together, there was a lot of excitement, a lot of energy, and we were raring to play. Ang simula ng isang bagong kupunan ay laging puno ng energy at enthusiasm, at ito ay isang mahalagang aspeto na madalas na tumutulong sa mga kupunan na makapagsimula ng magandang laro. Ang mga bagong players ay may personal na motivation na magpakitang gilas at magbigay ng contribution sa team. Nasa isang transition phase ang Tall Blacks, kaya't natural na magsanhi ng dagdag na adrenaline boost ang pagkakataong ito para sa kanila, at maaring magdulot ito ng mga breakthrough sa kanilang performances sa unang bahagi ng laro. Ang excitement ng isang bagong team at pagnanasa na magtagumpay ay may potensyal na maging isang mapanganib na tool sa kanilang mga laban. Gayunpaman, hindi rin pwedeng baliwalain ni Coach Tim Cone ang mga posibleng kahinaan na dulot ng ganitong setup. Ayon sa kanya, ang labis na excitement at adrenaline ng isang bagong kupunan ay maaring magdulot ng early game mistakes. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.